Dalawang putok. Dalawang putok ng baril ang gumising sa katahimikan ng isang barangay sa Samar noong Nobyembre ng 1991. At ang sumunod na natuklasan ng mga pulis ay isang pangyayaring nakakatindig balahibo. Sa nangyaring krimen, isang mag-asawa ang natagpo ang nakagapos sa loob ng kanilang bahay. Pareho silang binaril at pinagsasaksak ng paulit-ulit. Para silang mga aso o animal na pinatay. At hindi pa iyon sapat dahil sinubukan pang sunugin ng salarin ang buong bahay upang burahin ang lahat ng ebidensya. Ang mas nakakatakot, 7 taon na walang nakaalam kung sino ang gumawa nito. Hanggang sa isang lihim na operasyon ng pulisya ang unti-unting nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan. So ito ang mga karakter na sangkot sa kasong ito. Kilalanin muna natin ang mag-asawang naging sentro ng isa sa mga pinakamisteryosong krimen na yumanig sa isang liblib na barangay sa Samar noong dekada 90. Si Ricardo Carding Velasco ay 40 taong gulang noon. Isa siyang kilalang magsasaka at may-ari ng ilang ektaryang lupang sakahan sa kanilang barangay. Hindi man siya maituturing na mayaman, masasabi namang maginhawa ang kanilang buhay kumpara sa karamihan ng kanilang mga kapitbahay. May mga taniman siya ng niyog, abaka at palay. Sa panahon ng anihan, madalas na may mga tauhan siyang tumutulong sa bukid. Kilala rin siya bilang isang masipag na tao na hindi takot magbilad sa araw kahit siya ang may-ari ng lupa. Samantala, ang kanyang asawang si Rosalinda Velasco ay 34 na taong gulang. Maganda, masipag, at palakaibigan si Rosalinda. Madalas siyang makita sa palengke ng bayan kung saan siya nagbebenta ng kopra, gulay, at iba pang produktong galing sa kanilang bukid. Dahil sa kanyang mabuting pakikitungo, marami ang nagkakagusto at gumagalang sa kanya. Pero sa kabila naman ng buhay na tinatamasa nilang mag-asawa, sa panahong ito ay wala pa silang anak. Pero kilala ang mag-asawa bilang mapagbigay sa kanilang mga tauhan. Kapag may magandang ani, madalas silang nagbibigay ng dagdag na pagkain o kaunting tulong pinansyal sa mga manggagawa. Dahil dito, marami ang nagsasabing masuwerte ang sinumang makapagtrabaho sa pamilya Velasco. Isa sa mga tauhang matagal na ring nagtatrabaho sa kanilang sakahan ay si Nestor o tinatawag nilang Totoy Balani, isang 28 taong gulang na binata mula rin sa kalapit na barangay. Madalas siyang nakikitang tumutulong sa mga gawain sa bukid, pag-aani ng niyog at pag-aasikaso ng mga alagang hayop. Dahil matagal na siyang nasa paligid ng pamilya Velasco, itinuring na rin siyang halos bahagi ng kanilang hanap buhay. Sa paningin ng maraming taga-barangay, tila payapa ang buhay ng pamilya Velasco. May maayos silang kabuhayan, may respeto sa komunidad, at walang kilalang mabigat na kaaway. Ngunit hindi alam ng mga tao na sa likod ng katahimikan ng kanilang bukirin ay unti-unti nang nabubuo ang isang lihim na pagnanasa at inggit ng isang tao sa kanilang magandang buhay, na siya namang kabaliktaran ng buhay ng pamilya ni Totoy. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na natapos ni Totoy ang kanyang pag-aaral. Mas pinili niyang maghanap buhay upang may maipantustos sa araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa loob ng maraming taon ay kung saan-saan siya namasukan. Naging taga-akyat siya ng niyog, tagalinis ng mga taniman ng abaka, at minsan ay naging pahinante rin ng mga bumibiyahe ng kopra papunta sa iba't ibang bayan. Nang marinig niyang naghahanap ng karagdagang tauhan si Carding Velasco, agad siyang nagpunta sa bukirin nito upang mag-apply. Hindi naman nahirapan si Carding na tanggapin siya. Bukod sa kilala na siya ng ilang taga-barangay, marami rin ang nagsasabing masipag at maaasahan si Totoy pagdating sa mabibigat na trabaho. At wala rin itong record sa barangay na palaaway o nanggugulo kung may pagdiriwang man. Nakapasok na si Totoy sa lupain ng mga Velasco, hindi nagtagal ay nakuha niya ang tiwala ng kanyang mag-asawang amo. Madalas siyang naiiwan sa bukid kahit wala si Carding. Minsan ay siya pa ang inuutusan upang magbantay sa mga ani, magsundo ng mga kagamitan mula sa bayan,
o mag-asikaso ng mga alagang hayop kapag may lakad ang mag-asawa. Dahil sa madalas niyang pagpunta sa bahay ng pamilya Velasco, naging pamilyar na rin siya kay Rosalinda. Tuwing tanghalian ay madalas siyang isabay sa pagkain ng pamilya. Alam niyo yung mga klase ng mga tao na kahit may kaya sa buhay ay mas pinipiling ipakita sa tauhan na parehas lang sila. Ganoon ang pamilya ng mga Velasco. Kung anong ulam at kung anong oras sila kakain, ay sinasabay nila si Totoy at iba nilang katulong sa bukid. Si Totoy, kapag may mga okasyon sa barangay, isa rin siya sa mga karaniwang nakikitang kasama ng mga tauhan ni Carding. Ngunit may ilang tao sa paligid na nakapapansin ng kakaibang kilos ni Totoy kapag nakikita niya si Rosalinda. May mga pagkakataong tila hindi maalis ang kanyang tingin dito. Kapag nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga gawain sa bukid o sa bahay, masyado siyang nagiging tahimik at seryoso. Wala kasing asawa si Totoy kaya siguro nagkakaroon siya ng pagkagusto sa amo niya. Si Carding naman ay walang anumang pagdududa sa kanyang tauhan. Sa katunayan, isa si Totoy sa mga taong pinagkakatiwalaan niyang humawak ng ilang mahalagang gawain sa bukid. Hanggang sa isang araw, habang naghahain si Rosalinda ng makakain nilang mga katulong sa bukid, dahil siya ang naghatid ng baon ng mga ito. Noong yumuko si Rosalinda, sa suot niyang lawlaw na duster ay lumaylay iyon sa harapan ng mga lalaki. Ang ibang kasama ni Totoy ay natingin na lang sa ibang direksyon dahil nahihiya sila sa amo nila na baka masilipan nila ito. Pero si Totoy ay nakita ng isang kasama na tutok sa dibdib ni Rosalinda na halos maglaway na. Dahil kahit may bra pa noon, si Rosalinda ay kita naman ang malaking bahagi ng dibdib niya. Mga ilang segundong nakatitig si Nestor o Totoy sa dalawang buko ni Ma'am Rosalinda niya. Nang biglang siniko siya nang hindi halata ng kasama niya na nagngangalang Joselito na parang sinisita siya sa paninilip nito sa among nilang si Rosalinda. Doon palang natanggal ang tingin ni Totoy sa dalawang buko ng kanyang amo. Tapos ay napangisi pa ito kay Joselito na parang tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Pero hindi pala ganoon kasimple ang namuong pagnanasa ni Nestor o ni Totoy kay Ma'am Rosalinda niya kasi matandang binata na siguro siya. Dahil wala pa siyang naging seryosong nobya ayon kay Joselito. Pero may experience din naman siya sa pakikipagtalik, pero lahat ng iyon ay bayarang babae lang dahil ito ang grabe na nakita ni Joselito kay Totoy. Araw daw ng Sabado noon nang bigyan sila ng panginginom ng alak ng amo nilang si Carding. Pagkatapos noon ay umalis naman si Carding dahil daw may kikitain siyang tao ng gabing iyon at naiwan si Rosalinda at sinabi pa nga niya sa kanila, "Kayo na bahala dito ha. Hinay-hinay lang sa alak ha. Ilagay nyo sa tiyan at huwag sa ulo. Walang mag-aaway sa inyo dito." Paalala pa ni Carding. "Okay boss," tugon naman ng apat. Samantalang si Totoy noon ay ngumiti at parang may iniisip. Nasa 5 silang lalaki na tauhan nila na nag-inuman sa bakuran mismo ng mga Velasco. Natapos ang inuman nila at paggabi na, ang lahat ay pumunta sa isang malaking kubo na siyang tinitirhan ng mga katulong. Pero magandang kubo na iyon noong araw. Malapit lang iyon sa mismong bakuran ng bahay ng mga Velasco at nasa bakuran nila mismo. Nang bumangon si Joselito dahil naiihi ito, napansin niyang wala si Totoy sa kinahihigaan niya. Inisip nito na baka umihilang din. Ang kaso, hindi rin niya makita ito sa labas. Pero noong ilalabas na sana niya ang kanyang batuta para umihi, ay napansin niya ang isang nakatayong lalaki sa tapat ng bintana kung saan ang silid ng mag-asawang Velasco. Parang may ginagawa ang lalaking iyon na sumisilip sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Lumapit si Joselito at sa itsura pa lang ng likod ng lalaki ay alam niyang si Totoy iyon. Tinawag niya ito ng, "Psst! Toy? Hoy Totoy, anong ginagawa mo?" Wika ni Joselito na lumalapit, pero hindi lumilingon si Totoy sa kanya. Hanggang sa nang malapitan niya ito ay nakita niyang naglululo o nagjakol pala si Totoy habang sinisilip niya sa malaking bintana na nakahiga at nakasuot ng maikling damit si Rosalinda o ang amo nila. Sa makatuwid, pinaglululuhan niya ito. "Toy!" Wika ni Joselito sabay tapik sa balikat ni Nestor o ni Totoy. Pero biglang tiningnan siya ni Totoy ng masama
At ayon kay Joselito, nang gabing iyon ay parang nakakita siya ng mata ng demonyo na galit na galit. Ilang segundong tiningnan siya ng nakakatakot ni Totoy habang nagsisiper ito at ibinabalik ang matigas niyang talong sa short pants niya. Tapos ay walang sabi-sabi na umalis na lang si Totoy na parang masama ang loob sa kanya. At nang tingnan ni Joselito ang bintana kung saan sumisilip si Totoy ay nakita niyang parang may punit na ang pinong alambre o screen na nakatakip sa loob. Iyon yung parang mosquito screen ng bahay noon. Parang sa sapilitang may punit ito. Pero pinagkibit balikat na lang iyon ni Joselito. At dahil kaibigan niya si Nestor ay wala siyang napagsabihan ng nakita niyang ginagawa ni Nestor, kundi sa asawa niya lang. Pero ang sabi pa ni Joselito na baka raw dala lang ng kalasingan ni Totoy ang ginawa niyang paglululo at paninilip niya kay Ma'am Rosalinda. At may binanggit pa si Totoy noon kay Joselito na hindi niya makakalimutan. Sabi raw nito na, kung hindi kayang buntisin ni Sir si Ma'am, ako na ang bubuntis sa kanya. Sabi raw ni Nestor na tatawa-tawa pa. Pinagkibit balikat din iyon ni Joselito dahil akala niya ay biro din lang ito ni Totoy. Hanggang sa 1 linggo lang ang lumipas matapos ang ginawang iyon ni Nestor. Pinamalita ni Nestor Balanes sa lahat ng mga katrabaho niya na umuwi muna daw sila sa mga bahay nila at wag nang dumiretso sa bahay ng mga Velasco dahil aalis daw sina Ma'am at Sir nila ng mga 1 linggo. Pupunta raw sa ibang bayan, sa mga kamag-anak nila. Naniwala naman ang mga kasamahan ni Totoy pati si Joselito dahil nga sunod kay Carding na amo nila ay parang si Totoy na ang boss dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng mag-asawa. Magpahinga muna daw tayo kasi abala naman silang mag-asawa. Dagdag pa ni Totoy na bilin daw ng amo. Pero sa ibang dako naman ng bayan ay bigla na lang daw hindi dumating si Ricardo o Carding Velasco sa isang napag-usapang gawain sa bayan. Agad itong napansin ng ilan niyang mga kaibigan. Hindi kasi iyon ugali ni Carding. Kilala siya bilang isang taong tumutupad sa kanyang salita. Kapag sinabi niyang darating siya sa isang pulong o makikipagkita sa isang tao, madalas ay mas maaga pa siyang dumarating kaysa sa itinakdang oras. Noong una ay hindi naman ito gaanong binigyang pansin ng mga nakakakilala sa kanya. Marahil ay naging abala lamang siya sa bukid o kaya naman ay may biglaang inasikasong kailangang tapusin sa kanilang sakahan o tungkol sa pamilya. Ngunit nang lumipas ang 1 pang araw at wala pa ring nakakita kay Carding, nagsimula nang magtaka ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa pagsasaka. Kasabay nito, napansin din ng ilang tindera sa palengke ng bayan na hindi na nila nakikita si Rosalinda Velasco. Karaniwan ay 1 hanggang 4 na beses sa 1 linggo itong bumababa ng bayan upang magbenta ng kopra, gulay, o bumili ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya. May ilang nagtangkang dumaan sa kanilang bahay, ngunit inakalang wala lamang ang mag-asawa. Karaniwan kasi sa mga magsasaka ang magtagal sa bukid, lalo na kapag panahon ng pagtatanim o ng gapasan ng palay. Sa 3 araw pa lang nagsimula ng mabahala ang ilan nilang kamag-anak. Ayon sa kanila, hindi ugali ni Carding at Rosalinda ang mawala ng matagal nang hindi nagpapaalam. Kahit pupunta lamang sa ibang bayan, karaniwan ay may naiiwang balita o mensahe sa mga kaanak. Dahil dito, nagpasya ang isa sa malalapit na kaibigan ni Carding na personal na magtungo sa kanilang bahay upang tingnan kung maayos lamang ang kalagayan ng mag-asawa. Mainit ang araw nang makarating siya sa lugar. Habang papalapit sa bakuran, may napansin siyang kakaiba. Tahimik ang paligid, ngunit sobrang masyadong tahimik. Pagdating niya sa bakuran, napansin niyang tila matagal nang walang nag-aasikaso sa ilang alagang hayop. Ang ilan sa mga lalagyan ng pagkain ay halos walang laman, tapos yung mga dahon sa bakuran ay parang hindi na nawawalisan. Kinabahan yung lalaki. Tinawag niya ang pangalan ni Carding, walang sumagot. Tinawag niya si Rosalinda, ngunit wala ring sumasagot. Lumapit siya sa bahay at sinubukang silipin ang mga bintana. Karamihan sa mga ito ay nakasara. Mula sa kanyang kinatatayuan ay wala siyang makita sa loob. Muli niyang tinawag ang mag-asawa, pero ni Hai ni Ho
ay walang sumasagot. Doon niya naramdaman na may masamang nangyari. Naglibot siya sa gilid ng bahay hanggang sa makarating sa isang bahagi kung saan bahagyang may puwang ang kurtina ng bintana. Dahan-dahan siyang sumilip. Sa una ay hindi niya agad maaninag ang loob dahil madilim ang silid. Ngunit makalipas ang ilang segundo, may napansin siyang bagay na nakahandusay sa sahig. At iyon ay katawan ng tao. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis siyang umatras mula sa bintana at agad na humingi ng tulong sa mga awtoridad. At sa mga minutong lumipas, agad na nagtungo sa lugar ang mga pulis kasama ang ilang barangay tanod. Pansin nila agad na wala rin doon ang mga kasama nila sa bukid. Kasi walang boses na maririnig mula sa loob ng bahay. Tinawag pa nilang muli ang pangalan ng mag-asawa, ngunit nang walang sumagot. Sinipa na agad ng mga pulis ang pinto at binuksan ng sapilitan ng bahay. Napansin agad nila na may mga gamit na hindi maayos ang pagkakalagay. May mga bagay na tila nagalaw. "Search the area," sabi ng isang pulis, at sa ilang sandali lang, sa isang silid, nakita nilang nakahandusay sa sahig si Ricardo Velasco. Patay na ito. Nangangamoy na rin at matigas na ang bangkay na nakagapos ang paa at kamay na may busal sa bunganga. Ilang hakbang lamang mula rito ay natagpuan din nila ang kanyang asawang si Rosalinda Velasco. Napatay na rin. Sa tabi niya ay ang duguan niyang panty at nakalislis ang maikling bestida nito na makikita mo pa ang masisilang parte ng katawan ni Rosalinda. May busal din ito sa bibig at nakagapos ang kamay. May mga saksak silang pareho ng asawa niya sa katawan at tag-isang tama ng bala sa ulo. Nakapanlulumo at halos masuka ang mga nakakita nito sa sobrang brutal ng pangyayari. Agad na siniguro ng mga pulis ang buong bahay habang hinihintay ang mga investigador na darating mula sa bayan. Sa mga sumunod na oras ay dumating ang mga investigador upang suriin ang bawat sulok ng bahay. Una pa lang ay malinaw na biktima ng isang marahas na krimen ang mag-asawa. Walang sino man ang agad makapagbigay ng malinaw na sagot kung sino ang may kagagawan ng krimen. Wala ring makapagsabi kung bakit sila pinatay kasi wala naman silang kaaway na alam ng mga tao. Kaya sino? At ano ang motibo ng pumatay? Sa investigasyon, parang wala namang nagalaw sa mga alahas o pera ng mag-asawa. Kaya malayo na ang anggulo ng pagnanakaw. Pero doon pa lang, sinimulan nilang buuin ang mga huling oras ng buhay ni Carding at Rosalinda. Ayon sa mga kapitbahay, nakita pa ang mag-asawa noong hapon ng araw bago sila natagpo ang patay. May ilan pang nakakitang nagtatrabaho si Carding sa kanyang bukid habang si Rosalinda naman ay abala sa mga gawaing bahay. Wala namang nakapansin ng anumang kakaibang pangyayari, pero may nakapagsabi na noong bago mawala ang mag-asawa, ay parang nakarinig sila ng putok ng baril pero sabi nila parang malayo kaya hindi naman nila ito pinansin hanggang sa biglang nagsalita si Joselito. Kaya dito na lumitaw ang pangalan ni Nestor o Totoy Balane. Isa siya sa mga tauhang matagal nang nagtatrabaho para kay Carding. Dahil dito, kabisado niya ang lugar. Alam niya kung kailan umaalis ang mag-asawa. Alam niya kung saan nakatago ang mga gamit pati ang baril na pagmamay-ari ni Carding na noon ay hindi na rin makita. Sinabi rin ni Joselito ang nalalaman niya tungkol sa pagnanasa at mga ginawang kabaliwan ni Totoy kay Ma'am Rosalinda nila. Tulad ng isa pang paninilip pala nito sa tuwing maliligo si Ma'am nila. Pero lahat ng iyon ay itinanggi ni Totoy at wala daw siyang alam sa pangyayari. At wala ring sapat na ebidensya ang mga investigador na maaaring magturo kay Totoy. Kaya naging puro hearsay lang ang sinasabi ni Joselito sa mga pulis kasi walang patunay. Kaya hindi rin siya maaresto. Lumipas ang mga buwan at ang mga buwang iyon ay naging mga taon. Unti-unting nanlamig ang kaso. May mga bagong impormasyon na lumalabas paminsan-minsan ngunit walang sapat upang tuluyang matukoy ang tunay na salarin. Marami sa mga taga-barangay ang nagsimulang mawalan ng pag-asa na malulutas pa ang kaso ng mag-asawang Velasco. Ngunit hindi sumuko ang pamilya Velasco, ang tatay at nanay ni Carding, na kahit matatanda na
ay tinuloy ang paghahanap ng pumatay sa kanilang anak at manugang. Ginamit nila ang natitirang ari-arian ng mag-asawa para lutasin ang kaso. Kaya matapos ang halos 7 taon na pagkakatenga ng kaso, muling binuksan ng mga investigador noong 1997 ang pagpatay kina Ricardo Velasco at Rosalinda Velasco. At isa sa mga pinakamahalagang ebidensyang muling sinuri ay ang mga specimen na nakuha ng mediko legal mula sa katawan ni Rosalinda noong 1991. Preserved nila ito at doon nila napansin ang ilang bagay na nakalusot sa kanilang pagsusuri. Una ay iyong mga kwento ni Joselito na nagsabing tila labis ang pagnanasa o interes ni Totoy kay Rosalinda na halos maging manyak na ang datingan niya. Kasi sino ba namang matinong lalaki ang maglululo o mayakol sa tapat ng bintana ng amo niya? At dahil naman siguro sa bagal pa ng proseso at advanced technology ng Pinas noong mga panahong ito, ipinadala pa ang mga preserved specimen na nakalap ng mga investigador sa Maynila para sa mas makabagong pagsusuri. Nang lumabas ang resulta, natuklasan ng mga autoridad na may DNA profile na maaaring magturo sa taong responsable sa karumaldumal na krimen dahil sa panggagahasa kay Rosalinda. Oo, hindi lang pinatay pala si Rosalinda, kundi ginahasa rin dahil sa naiwang similya sa katawan niya. Isinailalim din si Nestor sa DNA testing dahil siya pa rin ang pangunahing suspek hanggang sa ngayon. At lumabas sa pagsusuri na ang DNA profile ni Nestor ay tumugma sa DNA na nakuha mula sa similyang nakuha sa katawan ni Rosalinda Velasco. Kaya wala nang kawala si Nestor Balani. Umamin na siya. Sa kanyang extrajudicial confession, inamin ni Nestor Balani, alias Totoy, na siya ang nasa likod ng pagpatay kina Ricardo Velasco at Rosalinda Velasco. Ayon sa kanya, matagal na niyang kinikimkim ang galit kay Carding dahil sa kanilang mga alitan sa trabaho. Mabait daw si Carding sa labas, pero kung sila na lang daw ang nag-uusap ng mag-amo dahil siya ang pinagkakatiwalaan, ay siya lagi ang pinapagalitan at pinagsasabihan ng masasama. Noong gabing iyon, na namatay ang mag-asawa, nagtungo siya sa bahay upang kumprontahin ang kanyang amo. Ngunit nauwi sa karahasan ng kanilang pagtatalo. Sabi niya ay naagaw niya lamang daw ang baril sa amo niya dahil siya daw ang mamamatay kung hindi niya inagaw ito. Pero hindi na rin iyon mahalaga sa mga pulis. Dahil namatay na nga ang mag-asawa, inamin din niya na may matagal na siyang pagnanasa o labis na pagkagusto sa katawan ng amo niyang babae. Kaya doon niya na rin ginawa ang kahalayan o pananakit at sexual na pag-atake kay Rosalinda bago niya tuluyang pinatay ang dalawa. Ibig sabihin ay maaaring napanood pa ni Ricardo ang pambababoy ni Nestor sa asawa niya. At kinaumagahan na nga ay binilinan niya ang mga kasama niya na huwag munang pumasok dahil wala ang kanilang amo. Pero ang totoo ay patay na sila noong araw na iyon. Yun ang maliwanag na nangyari. Matapos ang paglilitis noong 1998 na patunayang nagkasala si Nestor Balani alias Totoy sa double murder at 1 count ng panggagahasa. Dahil sa bigat ng krimen at sa mga ebidensya, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakabilanggo na kahit mabuhay pa siyang muli, ay kulang pa ulit ang kanyang pagkakakulong.